So ngayong umaga mga kapatid, we will continue our series, Clearing the Confusion. This is our fourth week, pang-apat na linggo. Am I right? Pang-apat na linggo. And ang goal ng series na to is to understand the Scripture through the lens of grace. As I have said, meron dalawang lenses na ginagamit ang lahat ng Christians when they read the Bible or when they interpret the Scriptures. Ano yung dalawang lenses na yon? The legalistic lens and the grace lens. Now, bakit natin nasabi na once you use the legalistic lens, possible ma-misinterpret mo ang Scripture? And the only way for you to interpret Scriptures properly is through the grace lens. Bakit? Now, let me give you one very, very good reason kung bakit dapat grace lens ang gamit natin when interpreting Scriptures. Let me give you at least one very, very good reason. Ang Bible po is divided into two covenants. The Old Covenant and the New Covenant, or the law and grace. Now, tayong mga Christians are under grace. Amen? And since under grace tayo, we should interpret Scriptures in the light of grace. In other words, in the light of the finished work of Christ. Yun yung tinatawag nating grace lens. Now, kung under law tayo, dapat yung legalistic lens ang gamitin mo because you are under the law. But since we are under grace, ang dapat nating gamitin is the grace lens. Now, reason why maraming Christians nakaka-misinterpret ng Scriptures simply because ang gamit nila is the grace lens. Especially pag may mga verses in the Bible na ang dating ay parang yung kaligtasan ay kailangan mong paghirapan at ito ay posibleng mawala kapag ikaw ay hindi nag-ingat sa iyong spiritual walk. Naging pasaway ka. Reason why ang kanilang interpretation doon sa mga verses na yon ay posibleng mawala ang kaligtasan simply because ang gamit nilang lens is the legalistic lens. And as I've said, ang Bible na-divide into two covenants. Ano yung dalawang covenant? Law and grace. Old covenant, new covenant. Law and grace. Now, kahit malinaw pa sa Bible na ang teaching ng Scripture ay nagsasabi ang salvation is 100% secure, hindi nawawala. Kapag ang lens na ginamit mo is the legalistic lens, hindi malayo na ma-interpret mo ang mga verses na yan na seemingly ang dating parang kailangan mong paghirapan ng kaligtasan kasi otherwise pwedeng mawala. Mai-interpret mo siya na posibleng ang mawala ang kaligtasan mo. Yan ay kung ang gamit mo is the legalistic lens. For the simple reason, under the Old Covenant, ang acceptance with God ng mga tao is performance-based. Everybody say performance-based. Performance-based. And so therefore, kapag tiningnan mo ang Bible using the legalistic lens, since performance-based ang Old Covenant o ang law, tas ang ginamit mo legalistic lens, there is a possibility na yung mababasa mong verse na parang ang dating ay ang kaligtasan posibleng mawala, maiisip mo, posibleng ang mawala. Kahit pa malinaw naman sa Bible na ito ay nagsasabi na ang salvation natin 100% secure, pag ang ginamit mong lens is the legalistic lens, again, magdududa ka na yung kaligtasan mo nga posibleng mawala. That is why every time we read the Bible, always use grace lens. Naunawaan niyo po ako?
Kasi under grace tayo. Ngayon, kung ikaw ay under law, ang gamitin mo, legalistic lens. But since you're under grace, ang gamitin mo is the grace lens. Alam niyo ba maging si Jesus, ang ginamit niya in interpreting scriptures is grace lens, not the legalistic lens. Let me give you an example. Nung si Jesus, after the resurrection, meron siyang 2 disciples on the road to Emmaus ang kinausap niya. Tapos anong sabi niya ron sa dalawa? Ano yung pinag-uusapan ninyo? Sabi nung dalawa, patungkol dun sa Panginoong Jesus na namatay. Siya pa naman yung ine-expect namin na Messiah. And then sabi ng Bible, beginning to Moses, to the prophets and the Psalms, Jesus expounded the whole scripture concerning himself. So, nag-Bible study sila and he did not preach law, he did not preach yung Psalms. Ang pinreach ni Jesus is himself. Ininterpret niya the whole Bible na ito ay naglalaman tungkol sa kanya. Nakuha nyo? Nung ang babae ay nahuli in the act of adultery, sabi ng mga legalist, according to the law, under the law, batuhin dapat ito hanggang mamatay. Anong ginawa ni Jesus? Okay, sige, yung walang kasalanan, unang bumato. So, Jesus interprets Scripture through the grace of lens. Kasi kung ang gamit ni Jesus, legalistic lens din, kagaya ng mga Pharisees, ang sasabihin nga ni Jesus, tama lang, batuhin yan. Kasi, according to the law. Now, nagigets yung ibig ko sabihin? So, every time you read your Bible, always use grace lens. Now, ang goal natin dito sa series na to, pag-usapan yung mga controversial na verses na meron pong dating na pwedeng mawala ang kaligtasan mo. So, if you'll notice, yung mga nagdaang mga topic natin, may kinalaman doon. Tama? Nasusundan niyo ako? Yung mga pinag-usapan natin? Kasi maraming verses in the Bible na kapag ang gamit mong lens is the legalistic lens, kahit malinaw pa sa'yo na ang Bible ay nagsasabi, our salvation is secure, posible na maisip mo pa rin na ang salvation mo pwedeng mawala. Yan ay kung ang gagamitin mo is the legalistic lens. That's why every time you read the Bible, always use the grace lens. And this morning, dalawa sa pinaka mahirap na verse intindihin ng mga naniniwala na ang salvation ay hindi nawawala ang pag-uusapan natin. Kasi every time they will read this verse, napapag-isip sila kung talaga bang ang salvation nila secure. Napapaisip sila kung talaga bang ang kaligtasan nila hindi mawawala. After reading this verse o these verses, napapaisip sila, mukhang posible nga na mawala ang ating kaligtasan. So yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Those 2 verses, one of the most difficult verses para unawain ng mga Christians na naniniwalang hindi nawawala ang salvation. Before I show those verses, mag-pray muna tayo. Lord, dalangin ko po sa umagang ito, again, bigyan mo kami ng wisdom. Give us understanding. Give us, Lord God, the knowledge. Enable us to understand everything that we are going to discuss. We ask the Holy Spirit to please guide and teach us, Lord. We thank you for this time. We entrust everything to you. Dalangin namin, Lord, lahat ng aming pag-uusapan today, maging malinaw sa aming lahat. Thank you so much, Lord. This we pray. In Jesus' name. Amen. Ano itong mga verses na to, na isa sa mga pinaka nahihirapang unawain, and sometimes nagdududa na rin yung mga Christians who believe that salvation cannot be lost pag nabasa to. Ito yung Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Ito ang sabi ng Bible. For it is impossible for those who were once enlightened,
have tasted the heavenly gift, and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God, and put Him to an open shame. Ito ang isa sa pinangahawakan ng mga Christians who believe salvation can be lost. Kasi sinasabi nila, ang mga binanggit dito ay description ng mga Christians. Enlightened, tasted the heavenly gift, partakers of the Holy Spirit, tasted the good word of God. If they fall away, it is impossible for them, if they fall away, to renew them again to repentance. You see? Di ba, sabi ng Bible, Christian ka, if you fall away, it's impossible for you to renew to repentance. Pag nabasa mo yan, tas ang ginamit mong lens is the legalistic lens, you will conclude, oo nga, nakakatakot naman, pwede nga mawala yung salvation ko. Now, hindi po yan nag-iisa. Sa chapter 10, ganyan din ang sinabi sa verse 26. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of a raging fire that will consume the enemies of God. O, tingnan mo na. Kung ikaw ay patuloy na magiging pasaway, if you deliberately keep on sinning after you receive the knowledge of truth, o, ito sabi dito, wala nang sacrifice pa para sa'yo na natitira. Ang naghihintay na lang sa'yo is judgment. Di ba? Ngayon, kung legalistic lens ang gamit mo at hindi grace lens, 100% sigurado ako, maiisip mo, tama sila. Pwedeng mawala ang kaligtasan. At posibleng iba sa inyo ngayon, nasa isip na nga, naku, pwede ngang mawala ang kaligtasan ko. Now, before we explore itong mga verses na to, by the way, sa chapter 6, chapter 10, iisang grupo ng mga tao yan na kinakausap ng author of Hebrews. They are not different people. One group, iisang tao. So keep that in mind. Isang grupo lang sila. Mamaya makikita natin kung bakit ko binigyan ng emphasis yun. So bago natin i-explore itong mga verses na to, i-remind ko lang mga kapatid, kapag may nababasa tayong mga verses na parang ang dating, posibleng warning na ang kaligtasan mo ay pwedeng mawala. Pagka ganun kagad yung dating sa'yo ng verse, stop ka muna. And remind yourself of two things. Number one, Bible says, salvation is a gift, not a reward. Nabasa niyo yun, di ba? Ephesians 2:8-9, ano sabi doon? For you have been saved by grace through faith. This is a gift. It's not of yourselves. Sa NLT, ang ganda ng pagkakasabi, God saved you, past tense, when you believe. Salvation is not a reward. It's a gift. So always remind yourself, salvation is a gift. Walang bayad. And then after that, number two, remind yourself also, yung salvation na binigay sa akin as a gift. According to the Bible, I cannot lose it. Hindi siya pwedeng mawala.
For the simple reason, una, ang natanggap ko nung sumampalataya ako kay Jesus is eternal life. Everybody say eternal life. Ang tinanggap natin, hindi temporary life. Eternal life. Eternal life, by definition, is life that lasts forever. Kung pwedeng mawala yung eternal life na tinanggap mo, hindi siya eternal. Temporary life. Probationary life. Agree? Nasusundan niyo ako? Yung salvation na tinanggap ko na regalo, libre, walang bayad, I cannot lose it. Because, if I can lose my salvation, listen, if I can lose my salvation, you are working for it. Tama ako, hindi? Tama ako, correct. If you can lose your salvation, you are actually working for your salvation. Kung posibleng mawala ang kaligtasan natin, pinaghihirapan mo para hindi mawala. Nasusundan niyo ako? Ganun lang naman kasimple yun. If you can lose your salvation, you are working for it. Tama? So, remind yourself of two things. Ang kaligtasan, walang bayad. Regalo. Kung after kong maligtas, only by grace through faith, it's a gift, not a reward. At mawawala ito pag naging pasaway ako, therefore, dapat ayusin ko ang buhay ko, iiwas ako sa lahat ng kasalanan, magpapakatino ako, magpapakabait ako, magiging aktibo ako sa simbahan, lumalabas, you are now working for your salvation. Kasi iniisip mo, kapag hindi ako tumino, kapag hindi ako naging aktibo sa church, pwedeng mawala ito. So ang kaligtasan mo ngayon, hindi na libre. Naunawaan niyo ako? Amen. Ang kaligtasan mo may bayad na. Mine-maintain mo na. So kapag ang kaligtasan pwedeng mawala, you are working for it. And by the way, isa lang naman ang dahilan kung bakit posibleng mawala ang kasalanan sa pananaw ng mga legalists. Ano yun? Kasalanan. And tell you what, kung ang kaligtasan ay pwedeng mawala dahil sa kasalanan, matagal nang nawala ang kaligtasan nating lahat. Sapagkat lahat tayo, araw-araw nagkakasala. Yung iba hindi nag-amen, mukhang kami lang. Mukhang kayo bibihirang magkasala. Bibihira ba kayong magkasala? Once a week? Once a month? Kahit pa once a month ka lang magkasala, kung ang kaligtasan pwedeng mawala dahil sa kasalanan, dahil nagkakasala ka, matagal lang nawala ang kasalanan mo. Ngayon kung ang sasabihin mo, hindi, kaya nga lagi ako nagsisisi every time na magkakasala ako. So ano nangyari sa kaligtasan mo? Nawala, babalik. Ligtas ka ngayon, bukas hindi. Nagkasala ka uli, hindi ka na uli ligtas. Nagsisi ka, ligtas ka na uli. So ano nangyari sa kaligtasan mo? Ngayon linggong to, nandiyan siya, bukas wala na naman. Ano nangyari? Naintindihan niyo po ako? Alright. But how do we explain this? Ano ang sinasabi rito ng Bible? Okay, balikan natin to. Unahin natin yung Hebrews chapter 6. Mabigat ito. Kasi binanggit niyan, it is impossible. Everybody say impossible. Impossible daw para kanino? For those who were once enlightened, for those who have tasted the heavenly gift, become partakers of the Holy Spirit, tasted the good word of God, the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance. Sa unang tingin, ang nakikita mo, description ito ng mga Christians.
Tama? Naliwanagan, naging partaker ng heavenly gift. O natikman yung heavenly gift. Partakers ng Holy Spirit. Natikman ang kabutihan ng salita ng Diyos. So, sa unang tingin, this describes a believer. So, kung believer ito, may binanggit na if they fall away, ibig sabihin, kung magbabackslide, kung babalik sa dating ugali, imposible na raw to renew them again to repentance. Now, kung legalistic lens ang gamit mo in reading this verse, panigurado, walang duda, these verses shows our salvation is in danger. You can lose it. Now, anong pangako ng Lord sa atin? Secure ang salvation natin. Pero paano to? Now, paano natin ito uunawain? Now, dito uli, papasok, let's find out the aim. Ano yung aim? Author's intended meaning. Right? Okay. Let's find out the author's intended meaning. And to find the author's intended meaning, anong kailangan natin gawin? Pang-apat na linggo na tayo. Context. Read the context. Na meron pang isang paraan to know the author's intended meaning. Kung wala sa context, meron pang isang paraan. Ang tawag doon is word study. Since ang Bible ay naisulat sa Greek at saka sa Hebrew, kung hindi mo makita sa context, yung sinasabi dito, puntahan mo yung mga original languages. Ano yung sinasabi talaga ng mga salitang ito? So this morning, we are going to find out in the original language yung kanilang mga ibig sabihin. So mag-word study muna tayo ngayon. Alright? So unahin natin yung sinabi niya, it is impossible for those who were once enlightened. Sa unang tingin, yung salitang enlightened parang ligtas. But the word enlightened in the Greek is this. Postizo. Ay, hindi postizo. Potizo. Okay. Kinigising ko lang kayo. Okay. Potizo. Na ang ibig sabihin is to be given light or to have truth shine upon you. So itong meaning ng word na enlighten in the original Greek, to have truth shine upon you. Now listen mga kapatid. Tingin kayo sa harapan. Kapag ba naliwanagan na, ibig sabihin naligtas? To have truth shine upon you is not equivalent to being saved. And to support my view, basahin natin ng isang verse in the book of John. Itong sabi ng Bible. The true light. Who is the true light? Si Jesus. Which enlightens who? Louder please. Everyone was coming into the world. Bible tells us Jesus enlightens everyone. Tanong, ligtas ba ang lahat? Kasi sabi ng Bible, Jesus enlightens everyone. Was everyone saved? And so therefore, nang sabihin ng Bible, the true light, meaning Jesus and the gospel are one and the same, which enlightens everyone, was coming into the world, it simply means the gospel shines to all, but not all believe. So lumalabas mga kapatid, lahat naman tayo will agree, hindi naman lahat ng na-share natin ng gospel at naunawaan nila ang gospel, naligtas. Because being enlightened simply means they heard and understand the truth.
Not because na-enlighten ka, naligtas ka na. Ilan sa inyo dito yung meron kayong kakilala, malinaw na malinaw sa kanya, na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan. At ang kailangan niyang gawin ay sumampalataya kay Jesus para siya ay maligtas. Pero hanggang ngayon, hindi siya ligtas. Alam niyo, meron ako isang karanasan. Hindi ko lang alam kung si Joey to eh. Pero parang siya, parang hindi rin. Nangyari ito way back year 1998, 99. Sa BF nangyari ito. Kaya hindi ko matiyak kung si Joey, baka si Edwin, si Bubon. Pero hindi si Edwin eh. Possible si Bubon. O si Joey. Kung matatandaan ni Joey, baka siya to. Pagdating ko doon, nandun sila, nag-share ako ng gospel. Sabi ko sa kanila, kayo ba pag namatay, nakakatiya kayo sa langit pupunta? Siyempre, ang bilis ng sagot. Natural, hindi. Tapos sabi ko sa kanila, ako pag namatay ako, sure na ako sa langit ako pupunta. Gusto nyo bang i-share ko sa inyo? Paano kung nalaman sa langit ako pupunta? Tol, walang iwanan. Mga ganyan ang banat pa eh. Di ko nga ma-recall kung si Joey yun. Walang iwanan. Share mo sa amin. O di, sinare ko na. Ang ganda ng presentation ko. Magmula doon sa man is a sinner, God is just, God is love, merciful, si Christ, He is the Savior, iniligtas ka niya kung sasampalataya ka. Na-present ko ng maayos na maayos. And then after kung mai-present ng maayos, tinanong ko ngayon siya, Tol, gusto mo bang tanggapin si Jesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Etong sagot niya. Kung marirecall niya, siya doon. Sabi niya, pre, pwede ba bukas? Sabi ko, bakit bukas? Kasi nagpabiyahe tayo eh. Alam niyo yung nagpabiyahe? Nagpabili kami. Kalahating gramo yon. Doon sa mga nakakaintindi, kaya tumatawa. Kalahating gramo yon. Pre, sayang naman. Kasi alam niya, kapag tinanggap niya ngayon si Jesus, yung kalahating gramo, bye-bye. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng tinanggap po si Jesus pagkatapos nagsasyabo ka pa. Kaya sabi niya sa akin ganito, pre, pwede ba bukas? Balik ka ulit bukas. Sure. You see, naliwanagan ba siya? Yes. He was enlightened. So to be enlightened, first step, but you have to decide whether to believe, accept Jesus in your life. Hindi sapat yung naliwanagan ka lang. Naliwanagan ka, ano desisyon mo? At marami kayong kakilala, naliwanagan din. But they do not want to accept Jesus. Karamihan nga sa kanila, ang katwiran, bata pa ako eh. Tsaka na, pagka medyo sawa na ako. Kasi ang tingin nila, pag pumasok na sila sa Christian faith, tapos ang maliligayang araw nila. Hindi na sila magna-nightlife, tanggal na ang bisyo, sugal, inom, babae. Tanggal na yon. Kaya iniisip nila, bata pa ako eh. Baka po pwedeng magsawa muna ako. Now, sa mga ganyan ng kaisipan, pero naliwanagan ka, tell you what? Lagi ko itong sinasabi, pero paalala uli. Maraming nagplanong magsisi ng alas 9, 8:30 namatay. Ulitin ko. Maraming nagplanong magsisi ng alas 9, 8:30 namatay. Kaya wag mong ipagpapabukas, lalo na kung naliwanagan ka na. Na-enlighten ka na pala eh. Manampalataya ka na, tanggapin mo na si Lord. Kasi baka mamaya malas-malasing ka.
No. Andiyan po tayo. So to be enlightened simply means the gospel shines to you, but you did not believe. Mamaya makikita nyo kung talagang they did not believe. Pero to be enlightened is not equivalent to being saved. Alright? So let's proceed sa pangalawa. For it is impossible for those who were once tasted the heavenly gift. Kung legalistic lens ang gamit mo, ito talaga maiisip mo dyan. Naku, nakatikim to ng heavenly gift. Mga Christian to. Pwede bang makatikim ng heavenly gift ang mga unbelievers? O di Christian yan. At dahil Christian yan, sabi ng author, if they fall away, imposible na raw para sa kanila if they fall away to renew them again to repentance. Now, maghunos didi ka muna uli. Tingnan mo muna uli sa original language yung salitang taste. Ano ba yung salitang taste sa original language? Ito yung salitang taste. The word taste in the original Greek is giomai. Nang ibig sabihin is to partake of without fully receiving it, or to experience partially, not to embrace fully. So, to taste in the Greek literature doesn't mean you have the full experience. Let me repeat that. Taste in the Greek literature does not mean you have the full experience. So, nang sabihin ng author of Hebrews, they have tasted the heavenly gifts, it doesn't mean naligtas sila. Why? Kasi natikman lang nila, but they did not have the full experience of it. Now, to understand this verse, magbibigay ulit tayo ng supporting. Isang pangyayari sa buhay ni Jesus. Inoferan si Jesus ng alak. Akala ni Jesus tubig. Remember, nung nakapako si Lord sa krus, before He died, inoferan siya. Alak pala. Akala ni Jesus tubig. They offered Jesus wine mixed with gall. After tasting it, Jesus refused to drink it. So, si Lord, nung malasahan niya, He refused to drink. Hindi niya ininom. The same thing happened with those people in Hebrews chapter 6. Natikman lang nila, but they refused. Kasi yung word na taste doesn't mean you have the full experience. Nalasahan nila the heavenly gift, but they refused to believe. Nasusundan niyo ako? Yun ang ginawa ng mga kausap nitong author na to in Hebrews 6. Kung paano si Lord, nung matikman niya yung alak, matikman niya yung akala niyang tubig, natikman, hindi niya na tinuloy ininom. Those people in Hebrews 6, they have tasted the heavenly gift. They did not have the full experience of it. Natikman lang. In what way? Yung preaching of the gospel always accompanied by miracles. Nung panahon ng unang apostol, nung panahon ng unang simbahan, ang miracle, 2-5. Alam niyo ba yon? Mabenta ang himala during those times in the early church. Kabi-kabila ang miracle. 2-5 himala. Hindi katulad ngayon, sumisigaw ka na, walang himala. Alright? Intindihan niyo ako. Tuwan-tuwa yung dalawang magkapatid. Paki-ano niyo nga muna yan. Paki-tawag dito, paki-hawakan niyo muna. Alright, so nasusundan niyo ako. So nang sabihin ng author, they have tasted the heavenly gift, it simply means
Nakita nila kung paanong kumilos ang Panginoon during that time. Naalala nyo nung Day of Pentecost? Day of Pentecost, nag-speak in tongues yung mga believers. Sabi ng mga nakakita, di ba mga Hudyo ito? So na-witness nila, they have tasted it. Natikman nila. Pero hindi nila tinanggap. Same thing with what happened to Jesus. Nung matikman ni Jesus, he refused to drink. Nung matikman din nila, they refused to drink the living water. Nasusundan niya ako? So, to taste doesn't mean to be saved. It simply means natikman, but they do not have the full experience. Alright? Pangatlo, let's proceed sa pangatlo. It is impossible for those who were once have become partakers of the Holy Spirit. O ito, mabigat na naman to. Oh, you see, partakers sila ng Holy Spirit. Pwede ba maging partaker ng Holy Spirit ang hindi Christian? Again, unos dili ka muna, basahin mo ngayon sa original Greek. And by the way, mga kapatid, mayroong mga apps ngayon. Madali namang, kahit Google lang, i-Google mo lang. Greek ng salitang ganito. Lalabas po yan. Pero, I suggest, mas magandang gamitin nyo yung Greek lexicon. Kasi merong Strongs, merong Tyers. Mas magandang gamitin yung Greek lexicon kasi kinukuha niya talaga doon sa context yung meaning. Alright? Kasi minsan makikita, bakit kaya iba dito sa Strong's Greek, iba rin sa Tyers Greek, in definition niya. Tapos yung sa lexicon, parang mas iba. Simply because yung sa lexicon, kinukuha niya yung talagang kahulugan, yung meaning, yung context. Alright? So, ano yung ibig sabihin naman ng word na partaker in the Greek? Ito ang sabi ng Bible. The word partaker in the Greek is metokos. Everybody say metokos. Ang ibig sabihin ng metokos ay companions, associates, or sharing in something outwardly. In other words, metokos simply describes external association. Let me repeat that. Metokos describes external association. That is why metokos is not equivalent to being saved. Kasi external association lang yon. Tayong mga Christians, remember, hindi tayo merong external association kay Lord. We have internal union with Christ. Malaking kaibahan nun. Jesus lives in you. Hindi external association. Ang ibig sabihin ng partaker, external association. Sharing in something outwardly. Yun ang ibig sabihin niya. Okay? Therefore, itong sinasabihan ng author of Hebrews, sila ay mga Hudyo, nakarinig ng gospel, namangha sa mga miracle ng banal na Espiritu. In other words, nakishare sila sa activity ng Holy Spirit. They have shared in the activity of the Holy Spirit. And yet, still, they refuse to believe. Later, I will show you, they really refuse to believe. Okay? So, yung mga descriptions na yan, hindi patunay na sila ay Christian because they refuse to believe. So, yung word na partaker doesn't mean sila ay nagkaroon ng Holy Spirit. No. It is just sharing in something outwardly. And paano nila naranasan yon? Na-witness nila yung mga activities ng Holy Spirit. Nagpe-perform ng miracle ang mga apostles to the power of the Holy Spirit. And so therefore, na-witness nila yon. They have tasted it. Naging partaker sila. Pero hindi naman sila naligtas. Okay? Now, let's proceed sa pangatlo. It is impossible, pang-apat na pala, for it is impossible for those who were once have tasted
the Word of God or the good Word of God and the powers of the age to come. Ang titindi ng mga salitang binabanggit, natikman nila yung goodness ng salita ng Diyos. And the powers of the age to come. Again, ano yung salitang taste sa Greek? Geomai. Ang ibig sabihin, to partake of without fully receiving it. Parang yung ginawa ni Jesus. Nalasahan niya, he refused to drink. So to partake of without fully receiving it, to experience partially, not to embrace fully. So itong mga taong to, they have tasted the good word of God. Natikman nila, pero hindi nila talaga niyakap si Jesus. Parang yung ginawa ni Lord, natikman lang pero he refused to drink. So itong mga taong ito, nang sabihan ng author na they have tasted the goodness of the Word of God and the power of the coming age, it simply means narinig nila ang good news, the gospel, the finished work of Christ, at maaaring habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, it was accompanied by healing, signs and wonders, may mga miracles. So talagang natikman nila yung goodness ng Word of God at saka yung power of the age to come. Kasi accompanied by signs and wonder. Natikman nila, pero wala silang full experience. Now, may tanong ako sa inyo. Ilan sa inyong may kilala na gustong-gustong makinig ng salita ng Diyos, pero alam mo namang hindi ligtas? Meron akong kakilala, aliw na aliw, makinig ng salita ng Diyos. Maaga pa lang, nakikinig na yon ng salita ng Diyos. Maghapon pa nga minsan. Pero alam mo na itong taong ito, hindi Christian. May kakilala pa nga ako, kilala rin ni Joey. Matapos magshabu, ang gustong pagtripan, Bible. Minsan dumalaw ako sa kanya, laki ng mata. Tapos pagdating ko, sabi sa akin, brother, tamang-tama ang dating mo, share-sharean kita. At alam ko naman habang nagsasalita, lakas tama. Gustong-gusto niyang magbasa ng salita ng Diyos, aliw na aliw siyang makinig ng salita ng Diyos, pero alam nating hindi siya ligtas. May mga taong ganyan. Diba? May mga taong palabasan ng Bible, may mga taong gustong-gustong mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi natikman nila yung ganda nitong salita ng Diyos. Ang ganda nitong Word of God. Meron pa nga mga habang nakikinig, napapaiyak pa eh. Habang nakikinig ng sermon, ng preaching, napapaiyak pa yan. Yung pa nga, nagsasabi pang ganito eh. Kapag ka nagpipreach talaga ng salita ng Diyos, very powerful, very anointed, tumatayo pa nga balahibo ko eh. Meron pa mga ganun, napapatayo balahibo nila. And yet, alam natin, hindi naman sila ligtas. Parang wala kayong kilalang ganon? Ako lang ba may kilalang ganon? Yung mahilig sa salita ng Diyos pero hindi ligtas. Yung iba nga kaya lang naman gustong-gustong magbasa ng Bible kasi para pagka may kadebate, marami siyang masasabi. Nag-aaral ng salita ng Diyos upang pagkaharap niya na yung mga taong iba ang kanyang paniniwala sa paniniwala niya, mas marami siyang masasabi. Meron nga akong alam ang galing sa Bible, mura ng mura No? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Di ba? Mura ng mura yun. So it is a fact, mga kapatid, talagang may mga taong sadyang nag-e-enjoy makinig ng salita ng Diyos. Gustong-gusto nilang makinig ng salita ng Diyos. Pero, hindi po patunay na porkit ang isang tao gustong-gustong makinig ng salita ng Diyos, ligtas na. Nakatikim lang siya ng kabutihan ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na ligtas. Natikman lang. Kaya kailangan mo mag-decide pa rin. Andiyan po tayo.
Now, alam nyo ba, maging sa Bible, mayroong isang taong hindi naman ligtas, pero gustong-gustong makinig ng salita ng Diyos. Alam nyo ba yon? Papatunayan natin. Ito ang sabi ng Bible, okay? When Herod, kilala nyo si Herod? Yung nagpapugot ng ulo ni John. When Herod heard John, he was greatly puzzled. Yet, he liked to listen to him. Yan ang nagpapatay sa kanya kay John. Pero gustong-gusto ni Herod makinig kay John. Yan, mag-preach ka pa dyan. Mag-preach ka pa. Tell me more about the kingdom of heaven, John. Si Herod, he liked to listen to John. Si Herod, aliw na aliw sa salita ng Diyos. Ligtas ba si Herod? Hindi. So not because a person is hungry for the Word of God, ligtas siya. Natikman niya lang kasi yung goodness. So to taste the goodness of the Word of God doesn't equivalent to being saved. Susundan niyo ako? Alright. Now, punta ngayon tayo dun sa if they fall away. If they fall away, to renew them again to repentance. Sabi niya, it is impossible for those na enlighten, natikman yung heavenly gift, naging partakers ng Holy Spirit, natikman yung goodness of the Word of God, if they fall away. Ang interpretation, kung legalistic lens ang gamit mo, mga Christians yung mga yan. Na-enlighten ba naman natikman ng Holy Spirit naging partaker nga sila ng Holy Spirit, natikman nila yung goodness ng Word of God. Ngayon, they fall away. In other words, nag-backslide. Tumalikod. So, imposible para sa kanila. Matapos nilang maranasan lahat ito. Akala mo kasi Christian na nga. If they fall away, kasi ang interpretation nila sa salitang fall away, nag-backslide. Alam niyo kung ano ang meaning ng, o ano yung original word ng fall away in the Greek? Itong sabi ng Bible. Fall away in the Greek is parapipto. Nang ibig sabihin, to abandon, to deliberately reject. Sabi ng author, kung matapos kang maliwanagan, kung matapos mong makita yung activity ng Holy Spirit, naging partakers ka ng mga miracles ng Holy Spirit, matapos mong matikman yung goodness ng salita ng Diyos, naranasan mo lahat yan. If you will continue to deliberately reject, yun ang sinasabi niya. So these are not Christians. These are Jews who are still unbelievers, na konti na lang, pwede silang maligtas, kaya lang, they fall away. In other words, they reject. Now, tingin kayo sa harapan. This is very important to understand. Remember, the author was talking to a full-blooded Jew. He was addressing people who are 100% Jewish. At ang mga Hudyo, natutokso sila na bumalik sa kanilang temple system. Ipinresent sa kanila si Jesus. Si Jesus, the ultimate sacrifice for your sins. You do not need to go back to temple sacrifices. Jesus is the ultimate sacrifice for your sins. He died for your sins. Ito ka ngayon. Mula pagkabata mo, hanggang ikaw ay tumanda, nasanay ka, every time magkakasala ka, pupunta ka sa templo, may dala kang hayop, iaala yung hayop para sa kasalanan mo. Tapos eto ngayon, may nagpe-present ngayon sa'yo, si Jesus ang tunay na kordero ng Diyos. He is the Lamb of God. Hindi nakapag-aalis ng kasalanan yung mga hayop na yun. Si Jesus ang mag-aalis. Eto ka ngayon, you have to decide. Nakita ko yung goodness ng salita ng Diyos, natikman ko yung Holy Spirit, etc., etc. Natetempt ngayon sila. Tatanggapin ko na ba talaga si Jesus? And to accept Jesus means
kakalimutan ko yung sacrifices sa temple. Hindi na ako mag-o-offer ng sacrifice para patawarin ang kasalanan ko. Kasi si Jesus na yung sacrifice para sa kasalanan ko. Natitempt sila to go back to temple system. Kaya hindi madali para sa kanila. Tingin kayo sa harapan. Hindi madali para sa kanila na desisyonan si Jesus na siya na ang gagawing nag-iisang alay para sa kasalanan nila. Hindi madali para sa kanila yon. Bakit? Kasi lumaki sila na ang nagpapatawad ng kasalanan nila yung mga tupa na inihahain sa temple. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, si Jesus ang tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ko? Nagigets nyo? Kaya sabi ng author, ano pa bang kailangan nyo? Naliwanagan na kayo. Ipinakita na namin sa inyo yung Old Testament prophecy, si Jesus yun. Siya yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan at napako sa krus, pinatawad ang kasalanan nyo. Siya lang ang kailangan nyo. Siya ang ultimate sacrifice. Ngayon, matapos niyong maranasan lahat yan, naliwanagan ka, nakita mo yung activity ng Holy Spirit, nag-miracle sa harapan mo. It is impossible for you if you reject. Alright? If you fall away, if you reject, to renew you to repentance. Bakit imposible to renew them to repentance? Bakit? Kasi, if they go back to temple system, there is no repentance in the law. Repentance is only found in Christ. Repentance can only be found in Jesus Christ. Kaya kung babalik sila roon, sabi niya, imposible kayo mag-repent doon. Ang repentance na kay Jesus, change your mind. Repentance means metanoia. Change your mind. Believe in Jesus. If you go back to the law, there is no repentance there. Kaya imposible to renew you to repentance kung babalik kayo sa law. Because repentance can only be found in Jesus Christ. Amen. Nag-gets nyo? Amen. So, I hope na-clear natin yung confusion dito sa Hebrews chapter 6. Napuntahan natin yung isa. Mabilisan lang. If we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of the judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Ang kausap ng author dito sa Hebrews 10, they are the same people na kausap niya in Hebrews 6. Sabi niya sa Hebrews 6, matapos kayong maliwanagan, matapos ninyong matikman ang beauty ng kapangyarihan ng Diyos. If you reject, if you fall away, if you reject, and then pagdating sa chapter 10, inulit niya, if we deliberately keep on sinning. Ngayon, itong problema. Ang nasa isip ng mga legalists, diyan sa salitang, if we deliberately keep on sinning, ito yung patuloy kang pasaway sa buhay Kristiyano mo. Kung patuloy ka sa pagkakasala, wala kang ginawa sa buhay mo kung hindi puro kalokohan, puro kabalbalan. If you continue on sinning, if you deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of truth, no sacrifice for sins is left for you. Ang interpretation nila doon sa deliberately keep on sinning, yung pamumuhay na pagiging pasaway. Etong tanong, what specific sin ang binabanggit ng author na deliberately ginagawa nila? Basahin nyo from chapter 1 to chapter 10, kasi chapter 10 to eh. From chapter 1 to chapter 10, magugulat ka, wala kang mababasa doon na behavior problems ng mga sinulatan ng author. Hindi patungkol sa sins of the flesh, yung kasalanang tinutukoy ng author dito, na deliberately ginagawa nila. Ang kasalanan ng mga Hebrews, na sinulatan ng Hebrews, ay hindi immorality.
Wala din kinalaman sa sins of the flesh. Either self-righteousness o kung ano-ano pa mga kasalanan ginagawa ng laman. Wala doon. Alam niyo kung ano yung specific sins na ginagawa nila? Mag-backread tayo. Now, we will, as we find the author's intended meaning, this time, let's go to the context. Again, merong dalawang context. Pag binanggit yung context, the immediate and the wider context. Ibig sabihin ng immediate, yung mga kapitbahay na verses. Now, puntahan natin yung wider context, yung mga naunang mga chapter. Let's go back to chapter 3. Chapter 3. Itong sabi ng author. See to it, brothers and sisters. Sabi nila, tinawag niyang brothers and sisters, di Christian yan. Hindi. Ang sinulatan niya, mga Hudyo. At silang lahat, biologically, magkakapatid talaga. Kasi galing sila sa isang ancestor, kay Jacob. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. So what specific sin, guilty, itong mga taong ito na deliberately ginagawa nila? Patuloy nilang nire-reject si Jesus. Patuloy nilang hindi tinatanggap si Jesus. Kaya sabi ng author, ang kasalanan nitong mga taong ito is unbelief. And reading by the context, kitang-kita, unbelief talaga. Look at this. Itong sabi ng author. Sabi ng author, if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth. Tingin kayo sa harapan. Anong kasalanan ang pwedeng magawa ng isang tao after receiving the knowledge of the truth? Tell you what, dalawa lang ang pwede mong maging response after receiving the knowledge of the truth. Either you will accept it, reject it. Either you will believe or do not believe. Sabi ng author, if you deliberately keep on sinning, ano yung sin na tinutukoy niya? Unbelief. Yung sabi niya sa Hebrews chapter 6, matapos yung makita yung kanya, na-enlighten kayo, na naging partaker kayo, if you fall away, ano yung fall away? Deliberately rejecting. Ano sabi ng author? If you deliberately keep on sinning, in other words, if you continue in your unbelief after receiving the knowledge of the truth. Dalawa lang ang response na pwedeng maging respond ng taong naka-receive ng knowledge of the truth. Believe it, don't believe it. Tama? And then sabi niya, if after receiving the knowledge of the truth, you keep on your unbelief, no sacrifice for sins is left. Tanong, bakit wala nang sacrifice for sins is left para sa kanila? Well, the answer is simple. Ni-reject mo yung nag-iisang sacrifice para sa kasalanan mo. Ayaw mong maniwala sa Kanya. So wala nang sacrifice para sa iyo. Tama? If you keep on rejecting, if you keep on your unbelief, after mong ma-receive yung knowledge of the truth, wala lang sacrifice for you na natitira. Bakit? Kasi yung nag-iisang sacrifice para ikaw ay mapatawad sa mga kasalanan mo, ni-reject mo. So, itong Hebrews chapter 10 is not about nagpapatuloy ka sa kasalanan, sige, tuloy mo lang yan. Pag hindi ka tumigil dyan, wala nang sakripisyo para sa'yo. Hindi po yung kasalanang kabalbalang ginagawa ng mga Kristiyano yung tinutukoy dyan. It's the sin of unbelief. Bakit natin nalaman? Because the only sin na pwede mong magawa after mong ma-receive yung knowledge of the truth, don't believe it. So if you keep on
not believing after receiving the knowledge of truth. Kung ipaparaphrase natin yan, since yung sin na binabanggit dito is unbelief, pwede nating palitan ito ng if we keep on not believing after we receive the knowledge of the truth, wala nang sacrifice for you is left. So in closing, mga kapatid, ang Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 10, hindi warning sa mga Christians. Warning sa mga unbelievers nung time na yon ng mga Hudyo. Hindi pa sila nagiging Christian kasi hindi sila makapag-decide kung talagang si Jesus tatanggapin na nila bilang ultimate sacrifice for sins kasi natutokso sila bumalik sa temple system. Bumalik sa temple sacrifice. Kaya makikita nyo, ang Book of Hebrews mula chapter 1 hanggang sa kaduluduluhan chapter 13, laging kinukumpara ng author of Hebrews yung sacrifices in the Old Testament at saka sacrifice ni Jesus. Lagi niyang sinasabi, yung mga sacrifices in the Old Testament, araw-araw sila nagsasacrifice but they cannot take away sins. But when this priest, si Jesus, when he sacrificed himself, one offering, good for all time, he sat down at the right hand of God. Pinatawad niya lahat ng kasalanan mo. So he keep on comparing Old Testament sacrifices, New Testament sacrifices. Bakit? Kasi ang kausap niya, mga Hudyo, nagdadalawang isip pa kung tatanggapin na si Jesus bilang sakripisyo. So this is not about your salvation can be lost. I hope na clear natin yung confusion. Palakpakan natin ang Panginoon.